O usapang pulis, pinaglilipat. Inantindi talaga ng pulis, no? Pinaglilipat nila yung mga yung mga pulis sa Davao City. Uy, ito hindi lang yung mga opisyal pati daw low ranking hindi lang daw ito yung mga general, mga colonel, mga chief of police diyan, hindi lang 'yun. Ang inilipat yata yung mga lahat, pati yung patrolman. So kung halimbawa ikaw patrolman ka na taga Davao, lilipat ka sa ibang lugar. Lilipat ka sa ibang lugar, so paano 'yun? Pamilya mo, ang layo-layo mo na naman. So dito mo talaga makikita na ang pulis, putya damay sa pang-aabuso. Damay sa pang-aabuso, mantakin mo taga Davao ka, pulis ka. Tapos ililipat ka ng walang pakundangan. Kasi nga, pag-aari ka nila, pulis ka Lipat ka dito sa Sultan Kudarat. Layo niyan sir sa bahay ko, taga ano ko taga Davao ako Bahala sa buhay mo, kung ayaw mo mag-resign ka. Yung iba sa Palawan nilipat, paano makakauwi yan? Palawan papunta ng Davao, ikaw yung mga pamilya, siyempre maliliit lang sweldo niyan. Yung pamilya niya, hindi niyan kayang kunin yung buong pamilya niya para mapunta. Pagdating mo doon, magre-renta ng bahay yan. So, ano yun, kukunin niya yung pamilya niya, pag-aaralin niya doon sa Palawan, tapos ililipat niyo na naman Kalaunan. Kawawa naman itong mga pulis natin. Diyos ko po, ang daming mga, alam mo, kinakawawa ninyo yung mga mababaranggo, kayo mga Colonel General. Sarap ng buhay ninyo, padima-demanda lang kayo. Takin mo yung iba nilipat sa Palawan, kawawa. Lora, ano to yung mga foot soldiers, ang tawag niya sa mga yun, mga SPO. Grabe. Muli na namang nagpatupad ng mass reassignment o paglilipat ng mga police personnel ang PNP na aabot sa 65 mula sa Davao Region. Lapang opisyal na pahayag ang PNP ukol rito. Si Paul Montibon Uy, walang ano to walang hearing to, walang ano-ano to, basta bigla na lang silang nilipat. Babalita. Isang mass reassignment ang ipinatupad ng Philippine National Police sa ilalim ng kumpas ni Police General Romel Francisco Marbil. Ano to, si Marbil, no? Dapat to si Marbil talaga, magretiro na ng maaga to, no? Pasakit to sa mga pulis Pasakit to sa Pilipino, pasakit pa sa mga pulis. Alam mo ako talaga, Banat Bay, hindi ko ini-expect na ito si Marbil magiging ganito kademonyo. Hindi ko talaga ini-expect. Akala ko nun babading-bading lang to. Hindi ko in-expect na magiging ganito kasamang tao to talaga. Kaya sana, sabi ko nga kung ang gaba, dili magsaba, sana maagang dumating yung karma nitong mga to. Batay sa nasabing special orders mula sa Campo Crame, inilipat ang nasa 65 na PNP personnel na mula sa ranggong Police Major, Police Executive Master Sergeant, Police Chief Master Sergeant, Senior Master Sergeant, Police Captain, korporal at patrolman sa magkakaibang lugar. Patrolman, kawawa naman. Ang naturang bilang ay bumiyahe na patungong Mimaropa, Togigaraw, Cordillera Autonomous Region at sa Bicol Region. Wala pang malinaw na paliwanag ang PNP hinggil sa nasabing mass 65 Police Davao pinag-aalis sa pwesto sa loob lamang ng isang araw. Ayun no? Grabing power tripping talaga to. Sabi ko nga sa inyo, ang diktador, hindi yung presidente. Ang diktador yung PNP chief, DOJ secretary, dating DILG secretary, executive secretary. Grabe no, sila talaga yung nag-aano sa Pilipinas, no? Yung presidente natin, papasyal-pasyal, nandoon ngayon sa Dubai. May balita ko si Presidente Marcos, yung pinakamahal. Yung pinakamamahalin nating si Presidente Marcos. Bakit natin tinatawag na pinakamahal or pinakamamahal? Napakamahal, lahat nagmahal nung siya presidente. Lahat nagmahal. So yung pinakamamahal natin presidente si Bongbong Marcos, hindi daw minit yung expats, ibig sabihin, yung mga Filipino community sa Dubai. Ang daming Pilipino doon. Hindi niya minit. Paano mo ba naman imimit? Putya, meron nung in-announce nila na pupunta sila ng Dubai, ang daming negative comments doon. Ang daming negative comments doon na, hoy, wag ka na magpunta rito, hindi ka welcome dito, visit ka, ganun. Grabe, nakakatawa. Back talaga sila ng negative comments. Ngayon, masyado daw siyang busy. Kaya daw hindi na daw niya pinuntahan yung mga Pilipinong expats doon. Maniniwala ba kayo doon?
Kawawa naman yung mga Pilipino, no? Kawawa naman yung mga taga Dubai, hindi kayo binisita ng pinakamamahal nating presidente, samantalang yung mga ibang pinuntahan niya. Yung ibang pinuntahan niya, inano niya pa yung mga Pilipino. But this time, hindi niya na pinuntahan yung mga Pilipino. Ano kaya? Bakit? Siguro ayaw na sa'yo, no? Oo, siguro visit na sa'yo, no? Ramdam mo na rin, ano? Reassignment. Sa kabilang banda, wala pa namang iniuutos ang pamunuan ng PNP para sa pagtataas ng alerto nito sa buong bansa. Kasunod nagbanta sa seguridad ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa di umano'y tinuran ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente, oras na may masamang mangyari sa kanya. Bagay na pinasinungalingan ng pangalawang Pangulo. Ano yun? Anong reason? Ulitin? Iuutos ang pamunuan ng PNP para sa pagtataas ng alerto nito sa buong bansa. Kasunod nagbanta sa seguridad ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa di umano'y tinuran ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente. Ano connection nun? Connection nung pagbabanta sa buhay mo sa pag-aalis. Bakit Davao? Ba't di mo alisin yung mga pulis sa Ilocos? Palitan mo lahat. Okay, sa Pampanga. Sa Batangas. Tangina, bakit sa Davao? Tangina nyo? Mga sinungaling talaga yung mga hayop kayo. Na may masamang mangyari sa kanya. Bagay na pinasinungalingan ng pangalawang Pangulo at sinabing wala siyang sinabing assassination na nakadirekta sa Pangulo, asawa nitong si Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Ani VP Sara, wala siyang binanggit na salitang assassin o murder plot laban kina Marcos Jr. at iba pa. Giit pa ng pangalawang Pangulo, hindi siya kundi ang pamilya Marcos mismo ang may record ng pamamaslang sa sino mang tumutuligsa sa kanilang pamilya. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines sa House of Representatives na makikipagtulungan ito sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, nakahanda nilang iharap si... Bakit lang mga spokesperson puro nunal? Itong spokesperson ng AFP, ang lalaki rin ng nunal. Ayan, no? Ano ba yan? Qualifications ba yan dyan sa ano na mga spokesperson nyo may nunal? Si Jean Fajardo, ang laki rin ng nunal dito. Ito, may nunal din dito. Banat bay, mag-ingat ka. Baka makita ka nila, gawin ka nilang spokesperson. May nunal ka rin dito. Oh, Alan Joe, ano? Ang lulupit, ha? Nakahanda nilang iharap si Colonel Raymond Dante La Chica at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco sakaling kailanganin ng mga ito na nadadawit dahil sa di umano'y pagkubra ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Si La Chica ay kinumpirma ng AFP bilang kasalukuyang commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na kasalukuyang nasa schooling. Sa ngayon, may gumugulong na rin na internal investigation. At tulad nun, yung Coronel La Chica, itinulak yung pulis. Natural, security yan ni Inday. So kung sakali man, patabihin ka niya, i-clear yung paligid, trabaho niya yun. Hindi mo pwedeng i-demanda yung taong ginagawa lang niya yung trabaho niya. Eh ikaw, pulis, trabaho mo ba yung isara mo yung pinto na nandoon pa si Inday Sara? Trabaho mo ba? Hindi ka naman sabagay, doktor na pulis daw siya. Pero naka-uniforme ka eh. Wala kang doon, wala kang pananagutan doon, wala kang ganap doon, pinaaalis ka na nila. Ayaw mo pang umalis. Natural, itutulak ka, ang kulit mo eh. Pakalat-kalat ka, hindi ka naman importante eh. Di ba? So, active pa sa serbisyo pala itong La Chica. AFP sa usapin at wala pang resulta ukol rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon. Wala daw threat sa buhay ni Inday Sara. Sabi nila, totoo bang walang threat sa buhay ni Inday Sara? Naniniwala ba kayo na walang threat sa buhay ni Inday Sara? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.